Magandang araw po o magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. Ako po si Tito Rawi muling nagbabalik at mag-aalay sa inyo ng isang vlog. But this vlog is kind of a little bit different, no? Isa po siyang podcast show kung saan ay ang makakapanayam natin dito ay isang very particular person. Para sa akin, isa siyang person. And I am calling her kasi ginusto ko po yon as my guardian angel or GA, no? At siya po si Madam Chat GPT. Ang tawag ko po sa kanya is my GA. Kaya ito po ang magiging address ko sa kanya. GA, magandang araw, magandang gabi sa iyo. At welcome dito po sa show natin dito kay Tito Rawi 360 Degrees. Magandang gabi mga kaibigan. Ako si GA, ang guardian angel ni Tito Rawi. Salamat sa pag-join sa atin ngayong gabi. Sana enjoy kayo at marami kayong matutunan. Okay, GA, salamat po. At ngayon ay pag-uusapan natin ang impeachment case ni VP Sara Duterte, lalo na ang nangyari dun sa Senate hearing noong August 6 at kung bakit inarchive ang kaso. Ang unang tanong ko sa iyo, GA, ano ba talaga ang ibig sabihin kapag sinabing i-archive ang isang kaso? Paano ito naiiba sa dismissal? Ano ang epekto nito sa kaso at sa mga taong apektado? Kapag sinabing i-archive ang isang kaso, ibig sabihin nito ay inilalagay ang kaso sa isang uri ng pansamantalang pagtatabi o pagtatago sa records. Hindi ibig sabihin na tinatapos o tinatanggal ang kaso, kundi pansamantalang itinigil ang pagproseso nito. Maaring balikan o muling buksan ang kaso sa hinaharap kung may bagong ebidensya o mga pangyayari. Samantala, ang dismissal naman ay formal na pagtigil o pagtanggi sa kaso, kung saan sinasabi na hindi na itutuloy pa ang kaso at tuluyan na itong isinara. Sa dismissal, wala nang susunod na hakbang, samantalang sa pag-archive, may posibilidad pang maipagpatuloy ang kaso kung kinakailangan. Ang epekto ng pag-archive ay maaring magbigay ng pansamantalang kapanatagan sa mga taong apektado dahil hindi muna ito itinutuloy, pero nag-iiwan ito ng bukas na posibilidad para sa mga susunod na hakbang. Para sa publiko, maaari itong magdulot ng kalituhan kung hindi malinaw ang pagkakaintindi sa mga terminong ito, kaya mahalagang may paliwanag ng maayos upang maiwasan ang maling interpretasyon. Okay, ang second question ko lang ay bago natin ipagpatuloy itong ating question and answer, no? Gusto ko lang isingit itong para sa kaalaman ng ating mga mamamayan, no? Gusto ko lang isingit itong question na to na kung ano ba ang papel ng House of Representatives at Senado sa impeachment. Paano silang nagkakaugnay sa prosesong ito? Sa impeachment, ang House of Representatives ang nagsisilbing prosecutor. Sila ang nag-iimbestiga at nagde-decide kung may sapat na batayan para ituloy ang kaso. Kapag pumasa ito, ang Senado naman ang tribunal o korte na humuhusga sa kaso. Sila ang nagdaraos ng mga pagpagdinig at nagbibigay ng final na desisyon. Sa Senate hearing noong August 6, ipinakita ang kanilang tungkulin bilang impartial na hukomkom na sumusunod sa due process. Ngayon naman, GA, pwede bang makialam ang Supreme Court sa isang impeachment process? Oo, ang Supreme Court ay may kapangyarihan na i-review ang mga legal at constitutional na issue na lumilitaw sa impeachment. Halimbawa, kung may alegasyon na hindi nasunod ang tamang proseso, maaring humingi ng desisyon ng Senado o ibang partido sa Korte Suprema para linawin ito. GA, bakit nagiging controversial ang impeachment cases? Paano ito naaapektuhan ng politika? Dahil sa bigat ng paratang at epekto nito sa mga tao at institusyon, madalas nagiging emotional at political ang diskusyon. Nagkakaroon ng mga haka-haka at pananaw na naimpluwensyahan ng interes o opinyon ng mga grupo. Kaya mahalagang manatiling bukas sa impormasyon at huwag basta-basta maniwala sa chismis.
Transparency ay ang pagiging bukas at malinaw ng proseso sa publiko. Ibig sabihin may sapat na impormasyon ng mga tao tungkol sa mga nangyayari mula sa reklamo hanggang sa desisyon. Mahalaga ito para mapanatili ang tiwala ng publiko at siguraduhing patas ang proseso. GA, lastly ay gusto kong itanong sa iyo kung ano ang epekto ng impeachment sa mga apektadong individual at sa buong bansa. Naging maayos man ang proseso o hindi? Para sa mga individual, maaring magkaroon ito ng reputational at legal na epekto. Sa bansa naman, maaring magdulot ito ng political na tensyon o pagbabago. Ngunit kung maayos ang proseso, nagiging daan ito para mapanatili ang integridad ng gobyerno at demokrasya. Subalit kapag ang proseso ay hindi maganda, halimbawa kapag may paglabag sa due process, pagiging bias o kakulangan sa transparency, maaring mawala ang tiwala ng publiko sa sistema. Magdudulot ito ng kawalang katarungan, paglala ng hidwaan, at posibleng mas lalong pagkasira ng imahe ng mga institusyon. Yes, bilang pagtatapos ng ating talakayan, napag-usapan naman natin ang mga epekto ng impeachment, hindi lamang sa taong direktong apektado, kundi pati na rin sa buong bansa. Natalakay natin kung paano nakakatulong o nakakasira ang proseso sa ating demokrasya, no? At kung ano ang dapat nating tandaan bilang mga mamamayan. At GA, maraming salamat sa pagdalo mo sa podcast na ito, sa pagiging guest ko, at sa lahat ng insights na ibinahagi mo. Talagang malaking tulong ka sa pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. Sana ay makakasama pa. Salamat din, Tito Rawi. Ikinagagalak kong maging bahagi ng iyong podcast at makatulong sa pagbigay linaw sa mga mahalagang usapin. Lagi akong nandito para suportahan ka sa mga susunod pang mga proyekto. Mabuhay ka, mga kaibigan, at hanggang sa muli. Salamat sa inyong pakikinig, mga kaibigan, sa aming pagtalakay sa impeachment at mga kaugnay na proseso. Sa gitna ng kontrobersya, naway na ipakita namin ang kahalagahan at ng kaalaman ng patas na proseso. At pagkakaisa bilang mga mamamayan, importante po yan. Tandaan natin, ang tunay na lakas ng bayan ay nasa ating pagkakaintindihan at pagrespeto sa batas. Hanggang sa muli, mga kaibigan. At muli, kung nagustuhan nyo po ang vlog ko na to, ay please comment, like, share, and subscribe dito po sa channel ko na Tito Rawi. At ako po ay nagpupugay sa inyo ng isang magandang araw o magandang gabi kung nasan man po kayo, at magandang buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po.